The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When Jesus and his disciples arrived at Bethsaida, people brought to him a blind man and begged Jesus to touch him. He took the blind man by the hand and led him outside the village. Putting spittle on his eyes, he laid his hands on the man and asked, "Do you see anything?" Looking up, the man replied, "I see people looking like trees and walking." Then he laid hands on the man's eyes a second time, and he saw clearly. His sight was restored, and he could see everything distinctly. Then he sent him home and said, "Do not even go into the village." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Maligayang pagdating po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag dito po sa Pangasinan. May isa pong pag-aaral na ginawa na tinignan nila yung pinaka-importante sa lahat ng mga senses natin. At ang number one po na pinakamahalaga ay ang the sense of sight, yung ating paningin. Bakit? Sapagkat hindi ko na po masyado i-elaborate, pero ayon sa pag-aaral, because it gives a sense of security and safety, yung ating paningin. Pero naalala ko nung ako'y nasa elementary, may isang storya na kahit may mata ka, hindi ka makakita. No? Kung maalala ninyo, may isang nanay na may sakit. Kaya naman yung kanyang anak ang kanyang pinagluto. No? Pinagluto niya. So nasa taas yung nanay, may sakit. Ngayon, sabi niya, magluto ka ng lugaw, sabi sa anak na babae. Yung anak na babae, dahil medyo madilim, no? Wala silang masyadong ilaw at umuulan pa. Naghahanap ng kaserola. Sabi niya, "Nanay, nasan ba yung kaserola?" Sabi nung nanay, "Nandoon sa baba, hanapin mo." Kinapa niya na nakita niya, "Nasaan po yung sandok?" "Hanapin mo, nandyan lang yan, malapit sa may lutuan." "Nasaan yung bigas?" So nagtataka yung nanay niya. Sabi niya, "May mata naman to, bakit hindi makakita?" Kaya ang sabi nung nanay, "Sana magkaroon ka ng maraming mata." Kaya naman, hindi ko alam ang nangyari. Basta kinabukasan, hinahanap nung nanay yung kanyang anak. Umaga, natapos na yung bagyo o ulan, hinahanap niya nasaan. At nagtataka siya, dun sa kanilang garden, nakakita siya ng isang magandang prutas. Maraming mata. At alam niyo kung ano yun? Isa palang pinya. Yun pala yung alamat ng pinya. Ang daming mata. So, yun ang alamat. Nagsimula daw yung alamat ng pinya. So, kahit may mata ka, o kahit nakikita mo na ayaw mo makita. Sa gospel natin, ang maganda dito, ang ating Panginoon kasi marami na rin pinagaling na nanauna pa dito. No? At iba-ibang storya po yun. No? Halimbawa, may dalawang blind men lumapit kasama ng mga kasama niya, lumapit kay Jesus at umihiling na sila'y pagpagalingin. At ang ano sabi ng Diyos? Because of your faith, pinagaling. Nagkaroon ulit sila ng paningin. Yung kanilang nakakita ulit sila. Meron naman si Bartimaeus. No? Sa Gospel ni Matthew, meron din siyang lumapit. Narinig niya si Jesus at sabi niya, "Lord, gusto niyang makakita." Hinawakan lang ng Diyos ang kanyang mga mata at bumalik ang kanyang paningin. Sa ating gospel, kung mapapansin ninyo, iba din istorya. Lumapit yung mga kasamahan nitong hindi makakita kay Jesus at humihiling na siya i-restore, ibalik ang kanyang paningin.
hinawakan ni Jesus. Pero sa unang paghawak niya, hindi pa sa totally nakita niya lahat. Kaya nung tinatanong ni Jesus, anong nakikita mo? Mga puno daw at mga naglalakad. Sa pangalawang ulit, inulit ni Jesus ang kanyang paghawak sa mga mata. No? At nakita niya na ng lahat. Lumiwanag na ang kanyang paningin. Twice, 2 beses. Pwede rin nating i-relate ito not only physically, but in our spiritual lives. No? Especially kapag tayo lumalapit sa Panginoon at umpisa pa lang natin nakikilala. Minsan, fully hindi pa natin nakikita ang mukha ng Panginoon. O kaya sa mga taong umihiling na sila'y pagalingin. Healing. No? Physically, emotionally, spiritually. Sometimes it takes time. No? Unti-unti. No? Hindi minamadali. No? Hindi siya all at once because lahat naman tayo iba-iba. Depende rin sa atin yung ating cooperation and participation in terms of our healing. O yung relationship natin din sa Panginoon. Unti-unti, hindi siya biglaan. Alam niyo, last week po, nagpaalam din po ako kasi po ako po ay nag-mission sa Camiguin Island sa may norte. Madalas ko na po nasasabi ito, malamang yung mga nandyan po sa online, alam nila yung storya, no? Ako po ay nag-mission sa Camiguin Island, sa Cagayan, Calayan, Cagayan, sa may norte. For almost more than a year. Noong una, ang pakiramdam ko na nandun yung takot, kaba, sapagkat bago yun no? Bago sa akin. Tapos ang hirap pa ng transportation kasi nakabangka ka, minsan bumabagyo, umuulan, malakas ang alon, malakas ang hangin. So nandun lahat ng kaba at takot. Sa simula ganun no, nag-a-adjust ka pa. Pero in time, ng mga ilang buwan, nasanay na rin ako. No, nasanay na rin ako. At yung takot na yon, napalitan na ng pananampalataya o yung faith. Sabi nga, it takes time No? Yung dating lungkot na feeling mo, ay baka malungkot ka doon, konti ang tao, etc. Hindi. Yung lungkot mo, napalitan ng saya. At maraming natutunan doon sa aking naging karanasan. Sabi nga sa inyo, may mga bagay na hindi mo kailangan madaliin. May mga bagay na kailangan mo ng unti-unti, gaya ng pagpapagaling ng ating Panginoon dito sa blind man. No? So doon nagpaalam ako last week na sabi ko sa kanila, sa Camiguin, sabi ko, ayun na po yung last day ko, nung last Sunday. Nakabalik po ako dito nung Monday kasi mahaba din ang biyahe. At nagpaalam ako sa kanila. Sinabi ko bakit ako nagpunta doon, anong ginawa ko doon, at bakit ako aalis. At ngayon nandito na po ako dito sa Manawag at may bago na rin po akong assignment. So baka maghanap din yung mga nasa online dyan. Bakit wala na si Father Ariel, no? So yun po. May bago na po akong assignment. Ang assignment ko po ay sa Calamba, Laguna. So nandun na po yung aking bagong assignment. Pero para sa akin po, ang aking naging karanasan dito ay masasabi kong masaya at punong-puno ng galak at pananampalataya. At naway pagdasal din po natin yung ating mga relasyon sa Panginoon na naway lumalim pa gaya ng naranasan ng isang blind man na lumapit kay Jesus para ibalik yung kanyang paningin. Amen.